Okay, good morning mga kamukil, no? So, bali nandito pa tayo sa isa nating project na maliitan yan. Gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga marami kasing nagme-message na kamukil. Gusto ko sana magpatrabaho sa iyo kaso lang maliit lang yung ipapatrabaho ko, nakakahiya, no? Inuulit ko mga kamukil, maliit o malaki man trabaho, tumatanggap po ako, no? So gaya na sabi ko kung saan ako nagsimula ako sa maliit, no? Hindi ko tinatalikuran mga kamukil kung ano yung nakaraan ko dati, no? Dahil yung maliit na yun yung dahilan kung bakit nandito ako ngayon sa posisyon ko, no? Kaya maliit man o malaki mga kamukil, magtratrabaho ako. Ang gawin nyo na lang, kontak, importante mga kamukil, ah. So lagi kong sinasabi sa inyo yan, maliit o malaki, tumatanggap po ako dahil marami din po akong kasama sa trabaho na kailangan ng hanap buhay, no? Kahit maliit, basta walang putol, okay na yan sa akin mga kamukil. Tulad nito sa welding works ko, maliitan lang project ang welding works pero marami. So yung welder ko mga kamukil, araw-araw may income po ito, may kita po, no? So maliit man o malaki, ako po'y tumatanggap mga kamukil, ah. Hindi po ako namimili ng trabaho. Kasi dito ako nagsimula sa maliit hanggang sa malakihan. So may mga project tayong malaki pero kumpleto na ng tropa, nagtratrabaho. So may mga welder tayo, may mga iba pa tayong skill na kailangan mabigyan ng hanap buhay. So contact yung pinaka-importante mga kamukila. Huwag mahiya na maliit lang ipapatrabaho. Nagtratrabaho po tayo kahit kulungan ng baboy, kulungan ng aso. Importante, may kita na. Yun yung pinakamahalaga. So ngayon dito kami sa aming bagong project. Ito mga kamukila, tindahan. Papalitan natin ng bubong. Yun yung ating pinaka project dito. So ang ipapaabot ko sa inyo mga kamukil na video ngayon is kung paano mag rematse o retoke ng mga dating nagamit na materyales at ipapagamit sa atin, no? Paano natin diskartehan tulad nitong bubong. So ayan, tulad nitong bubong mga kamukil, kailangan gamitin natin to kasi sayang, no? Lagi ko sinasabi kung ano yung gusto ng ating kliyente, tinitingnan ko muna mga kamukila. Pinaka-importante, kailangan mabisita ko yung site. Baka tulad ng ganito senaryo, kailangan makita ko yung mga materyales kung pwede pa bang gamitin o hindi na. O tulad nito, papakinabangan pa, no? Lahat dito, wala na tayong, kukunti na lang yung materyales na bibilhin natin dito. Kasi halos-halos, meron na. Pero dati na itong sinira. So gamitin natin. Ang gawin na lang natin, hanapan natin ng paraan na paano tatagal ang paggagamit nito. So tulad nito mga kamukil, may tama na to sa thick screw. Dati na itong nakabubong, tinanggal. So ang ginawa ko una dito, sinukat ko yung spacing nila. Hindi pantay-pantay yung spacing ng bawat parlina. So ngayon gusto ko magkapareho yung parlina. Kailangan magbutas tayo ng bago. O paano tong existing na mga butas. So malamang ang gagawin dito, matic tatapalan na lang ng epoxy seal o di kaya bulka seal, no? Pagka ganon, ang tendency, ilang buwan lang yan, no? Kasi itong bulka seal mga kamukil, maamoy ito sa ilong ng mga daga. Nginangat-ngat to nila mga kamukil, eh. Hanggang sa mabutas yung bulka seal na yan. So magkakaroon, pagka ulan, tagas ka agad, no? So yung bagsak sa atin. So dapat may mga ano tayo. Yung ginagawa ko namin dito mga kamukil, ito tips lang to mga kamukil, baka kasi mapanood nyo to at mayroon kayong mga yerong hindi nagagamit, pwede pa yung pakinabangan, no? Bago nyo tapalan mga kamukil yung pinakabutas nya, magkat muna kayo ng yero, kahit anong uri ng yero, no? Corrugated, coloro, plain sheet. Yun yung una nyong itatapal sa pinakabutas nya. Siyempre didikitan nyo muna ng bulkasil, tapos babalutin nyo ngayong yero na ginupit nyo, babalutin nyo kaagad ng bulkasil. Sa ganung paraan, ngangat-ngatin man ng daga yung nasa taas, may pangalawa siyang proteksyon na kung saan yun yung plain sheet na ginugupit natin, So sa ganitong paraan mga kamukil, tatagal at tatagal yung ating trabaho. So isang tips yan mga kamukil, kapag ganitong senaryo, mayroong mangyayari ito sa inyo. So mapagkunan nyo ng idea kahit simplihan lang. Dito naman sa mga trusses natin, binigyan na natin si welder ng plano. Importante yan para may susundan na lang siya. At least wala man tayo dito, ganyan yung trabaho ng kontraktor, may guide na siyang susundan, hindi na siya mawawala, no? Hindi malilito, hindi tatagal yung trabaho kasi aalanganin siya kung paano. At least sa ginawa natin, may plano tayong iniiwan, susundan niya na lang yun.
Okay, mamaya alauna mga kamukil. Hanggang alauna, alas 12 ako dito. Alauna punta na naman tayo sa Tagum para tingnan yung trabaho doon. Pero siyempre meron tayong leadman na masusunod doon mga kamukila. Yun yung iniwanan ko sa lahat ng mga gagawin doon. So kailangan pa rin supervise mga kamukil. Mamayang hapon pupuntahan natin. Okay, update tayo mamaya konti mga kamukil sa work progress namin dito.